Henesis. Noong mga araw na iyon, umalis si Jacob sa Beerseba at nagpunta sa Haran. Inabot siya ng paglubog ng araw sa isang lugar at minabuti niyang doon na magpalipas ng gabi. Isang bato ang inuna niya sa kanyang pagtulog. Nang gabing yaon siya'y nanaginip. May nakita siyang hagdan na abot sa langit at nagmamanhik manaog doon ang mga anghel. Walang ano-ano'y nakita niya ang Panginoon sa tabi niya. Wika sa kanya, "Ako ang Panginoon, ang Diyos ni Abraham at ni Isaac. Ang lupang ito na iyong hinihigan ay ibibigay ko sa iyo at sa iyong lahi. Darami sila na parang alikabok sa lupa at malalaganapan nila ang 4 na sulok ng daigdig. Sa pamamagitan mo at ng iyong lahi, pagpapalain ang lahat ng bansa. Tandaan mo, susubaybayan kita at ipagtatanggol saan ka man magpunta at ibabalik kita sa lupaing ito. Hindi kita hihiwalayan hanggang sa matupad ang lahat ng sinabi ko sa iyo." Nagising si Jacob at ang sabi, "Hindi ko alam na narito pala ang Panginoon. Nakapangingilabot ang lugar na ito. Ito ang bahay ng Diyos at pintuan ng kalangitan." Maagang gumising si Jacob ng umagang iyon, kinuha niya ang inunang bato at itinayo bilang isang alaala. Binusan niya ito ng langis at itinalaga sa Diyos. Tinawag niyang Betel ang lugar na yaon na dati tinatawag na Luz. Nangako si Jacob ng ganito, "O Diyos, kung ako'y sasamahan ninyo at iingatan sa paglalakbay na ito, pakakanit pararamtan at makababalik na muli sa bahay ng aking ama. Kayo po ang magiging Diyos ko. Sasambahin kayo sa lugar na ito na pinagtayuan ko ng batong alaalang ito. At iaalay ko sa inyo ang ikapo ng anumang ipinagkakaloob ninyo sa akin." Ang salita ng Diyos. Diyos kong tapat at totoo, ikaw lang ang pag-asa ko. Siyang naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nananatili sa kalinga niyong makapangyarihan, makapagsasabi sa kanyang Panginoon, "Muugkot tahanan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtiwalaan." Diyos kong tapat at totoo, ikaw lang ang pag-asa ko. Ika'y ililigtas niya sa panganib sa umang nabitag, at kahit anumang mabigat na salot di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalinga niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya'y tapat. Diyos kong tapat at totoo, ikaw lang ang pag-asa ko. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may hilahil ay sasaklolohan. Diyos kong tapat at totoo, ikaw lang ang pag-asa ko. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, samantalang nagsasalita si Jesus, may dumating na isang pinuno ng mga Hudyo. Lumuhod ito sa harapan niya at ang sabi, "Kamamatay lang po ng aking anak na babae, ngunit sumama lamang kayo sa akin at ipatong ang inyong kamay sa kanya ay mabubuhay siya." Tumindig si Jesus at sumama sa kanya, gayon din ang kanyang mga alagad. Sumunod din ang isang babaeng may 12 taon ng dinudugo. Lumapit ito sa likuran ni Jesus at hinipo ang laylayan ng kanyang damit, sapagkat sinabi niya sa sarili, "Mahipo ko lang ang kanyang damit ay gagaling na ako." Bumaling si Jesus at pagkakita sa kanya'y sinabi, "Anak, lakasan mo ang iyong loob, pinagaling ka ng iyong pananalig." Noon di gumaling ang babae. Nang dumating si Jesus sa bahay ng pinuno, nakita niya ang mga manunugtog ng plauta at ang maraming taong nagkakaingay. Sinabi niya, "Magsilabas kayo, hindi patay ang bata, natutulog lang." At siya'y pinagtawanan nila. Ngunit nang mapalabas na ang mga tao, pumasok siya, hinawakan sa kamay ang bata at ito'y nagbangon. At ang balita tungkol sa pangyayaring ito ay kumalat sa buong lupaing yaon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo.
Mga kapanalig, narinig po natin ang mabuting balita para sa Lunes na ito ng 14 na linggo sa karaniwang panahon. At tunay nga pong mabuting balita ang nilalaman ng ating ebanghelyo dahil narinig natin kung papaano ang ating Panginoong Hesus ay nakapagpagaling ng isang batang babae. Actually, patay na nga po, pero muling nabuhay. At ito rin pong isang babae na dinudugo at ang malubha ang kanyang karamdaman na hindi po napakagaling ng pangkaraniwang medisina, ngunit dahil lamang sa pananampalataya. Mga kapatid, meron pong kasabihan na kapag wala na po tayong ibang matakbuhan kung hindi ang Panginoon, saka natin marirealize na mapagtatanto na ang Panginoon ay sapat na. Wala na tayong ibang paraan, ngunit na sa Panginoon, sa Kanya ang tunay na kalunasan, ang kasagutan sa lahat ng ating mga pangangailangan. At yun nga po ang nakita natin sa Ebanghelyo. Una ay yung first case ay yung lalaki, yung isang ama na inilapit niya ang kanyang anak. Pakinggan niyo pong mabuti ang sinabi nung tatay. Sabi niya po, "Kamamatay lang po ng aking anak na babae. Ngunit sumama lamang kayo sa akin at ipatong ang inyong kamay sa kanya na siya ay muling mabubuhay na." Kita niyo po yung expression ng pananampalataya na yon, no? At yung pangalawa naman, yung babae, halos magkapareho. "Mahipo ko lang ang kanyang damit ay gagaling na ako." Ano pong napansin natin doon? Number 1 ay expression ng pananampalataya. Alam nila na sa Panginoon magkakaroon ng kagalingan. At yun may expression din ng pag-asa. Alam nila na gagaling pa sila. Hindi sila gumigive up. Sa kabila ng wala na po sigurong mas walang pag-asa kung hindi yun sa namatay na. Ngunit ang ama po na ito, dahil sa kanyang pagmamahal sa anak, ay hindi nag-give up. So, naroon ang kanyang pag-asa. Kaya dun sa kanyang panawagan sa ating Panginoon, makikita natin ang kanyang dakilang pag-asa na muling gagaling ang kanyang anak. Ipatong lang daw ang kamay. At yun sa pangalawa sa babae, ay ganun din. Full ang kanyang pagtitiwala na kung hindi na ito magagamot ng ibang mga doktor, then ipasasa Diyos na lamang natin. Kaya nga't inilapit niya sa Panginoon at tunay na sabi niya, kahit man lang ang kanyang damit. No, hindi na kailangan ng ointment, hindi na kailangan kung anumang formula, ngunit mahipo man lamang niya ang Panginoon. Yung ganun pong klaseng pananampalataya, minsan ho ay bihira nating makita. Ngunit kapag nakita po natin yan sa ating mga kapwa Kristiyano, kapwa Katoliko, then tunay po nakahanga-hanga yung ganyang klase ng pananampalataya. Nawa po sa pamamagitan ng Ebanghelyong ito, tayo man ay mabuhayang muli ng ating pag-asa at pananampalataya, pagtitiwala sa Diyos na sabi nga sa kasabihan, kapag wala na tayong ibang matatakbuhan, saka natin matatanto na ang Diyos ay sapat na. Amen.